Tawagin niyo po akong Pauline. Isa akong pharmacist sa isang pharmacy sa Nueva Ecija. Isa sa rason ko dati kung bakit ko gustong mag-pharmacist ay para mabasa yung sulat ng doktor. Pero habang tumatagal, mas lumalalim yung purpose ko. Gusto kong maging instrumento para guminhawa yung kalagayan ng mga taong dumaranas ng sakit, mapalagnat o buo, kahit anong sakit man yan. Akala ng iba simple, taga-abot lang kami ng gamot, pero mas malalim pa doon ang aming trabaho. Meron akong di malilimutan na naging regular customer namin sa pharmacy. Si Lolo Tasio. Nakatungkod siya at palaging nakangiti. Bibili yon ng mga gamot niya at maintenance. Lagi ko ngang kinakausap kung bakit siya pa ang bumibili at mahina na ang katawan niya. Ayaw ng mga apo ko. Busy sa gadget. Malakas pa naman ako. Mas malakas pa sa kalabaw. Salamat sa gamot mo. Sa katatawa si Lolo Tasio. Parati yon kung bumili sa amin. Buwan-buwan andun. Pagbibili nakapolo pa yon at islak na itim. Nagpapasalamat nga si Lolo Tasio at napapasaya ko daw siya. Parang apo niya din daw ako. Yung mga apo daw kasi wala atang pakialam sa kanya. Nalungkot siya nang ikwento niyang dati daw kasi ay madalas niyang mapalo kaya lumayo siguro ang loob. Nagtaka ako nung may isang buwan na hindi siya nakabalik at bumili ng gamot sa amin. Nag-aalala ako pero inisip ko na lang na baka nakabili sila sa ibang pharmacy. Natuwa naman ako nang biglang nagpakita si Lolo Tasio. Pero gabi na. Nakakapagtaka dahil di naman siya pumupunta ng gabi at delikado nga daw na abutan siya ng dilim at malabo na mata niya. Lolo Tasio, gabi na po ata kayo. Hindi siya sumagot. Hindi din siya tumitingin sa akin. Tiningnan ko yung reseta niya. May patak ng dugo. Okay lang ba kayo, Lolo Tasio? Pero yumuko lang siya. Nakakapanibago kasi di man lang kumikibo si Lolo Tasio. Mula man lang din siyang kasamang pumunta para makabili ng gamot. Namuo yung inis at galit ko sa mga apo na wala man lang pakialam kay Lolo Tasio. Maya-maya ay nakita kong humawak sa dibdib si Lolo Tasio at parang nananakit yung dibdib niya na tila ba aatakihin siya ng puso. Biglang bumagsak yung katawan niya doon sa labas. Agad akong tumakbo palabas ng pharmacy. Pagkalabas ko, laking gulat ko na wala yung si Lolo Tasio. Bigla siyang nawala doon. Saglit lang naman ako lumabas. Wala naman akong contact sa family ni Lolo Tasio, kaya nag-alala ako ng sobra. Hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari kay Lolo Tasio. Kaya kinabukasan, nagtanong-tanong na ako sa mga customer namin kung kilala ba nila si Lolo Tasio. Buti na lamang may isa akong customer din na kabarangay niya si Lolo Tasio. Nagulat siya nang tanungin ko at kamustahin. Ang sabi sa akin, isang buwan daw na bedridden si Lolo Tasio. Kawawa daw dahil di na daw pala pinapainom ng gamot at maintenance ng mga apo. Pinabayaan na lang daw hanggang sa isang araw, inatake na daw sa puso si Lolo Tasio habang hawak-hawak yung reseta. May dugo pa daw yung reseta dahil sumuka na din ng dugo si Lolo Tasio. Nakita nga daw na natumba na yung katawan ni Lolo Tasio sa gate nila dahil pinilit pang makalabas. Ang sabi, bibili daw ng gamot sa butika. At ang huling sinabi ni Lolo ang nagpaiyak sa akin. Kwento daw ng isang apo ni Lolo Tasio bago bumagsak ang katawan. May sinabi daw ito, Papaalam lang ako sa apo ko sa butika. Napahagulgol na ako ng iyak. Napalapit na talaga ang loob ko kay Lolo Tasio. Ang sama ng loob ko sa mga apo niya. Kung sana nga lang po ako na lang ang apo niya. Noong gabi pala na nakita si Lolo Tasio dito sa pharmacy, iyon din yung gabi na nawalan na siya ng buhay. Hi po. Try ko lang na mag-share sa inyo.
hindi ako masyadong magaling magkwento ha. So bear with me na lang po. At kayo nang bahalang mag-edit ng mga typos ko. Peach ang name ko and graduating student na this year. Yay! May nakapagsabi kasi sa akin na pwede daw akong mag-send sa inyo ng mga weird na experience. So ito po ay experience ko noong nag-internship ako sa isang kilalang pharmacy. Pero syempre, hindi ko na po babanggitin kung anong pharmacy. Sa buong internship ko, noon lang ako naka-encounter ng ganong klaseng tao. Matanda siya at makailang beses na ring pumunta sa amin para bumili ng gamot according sa prescription niya. Gulat talaga ako nung unang beses dahil inabot niya sa amin yung prescription at pagkabigay namin ng gamot, hindi pa siya agad umalis. Ang ginawa niya, nilabas niya yung parang pendulum necklace niya at itinapat doon sa mga gamot. Kada banig ng gamot ay tinatapat niya. Tapos bigla siyang magsasalita mag-isa na parang may kausap bukod sa amin kahit wala naman siyang kasama. Hindi ito tatalab. Pagkasabi niya yon ay tumingin siya sa akin. Ine-expect ako na palitan yung mga gamot niya. Hindi ito pwede sa akin. Kuhanan mo ako ng iba. Pinaliwanag ko naman. Pare-parehas yung mga gamot namin na yon kasi iisang gamot lang naman talaga yung nasa prescription. Pero ang gusto niya kasi kumuha ako ng kapalit ng gamot. Pero same lang din naman na klase ng gamot. Hindi nga yan tatalab. Medyo nasigawan niya na ako. Buti, nakita ako ng superior namin, si Ma'am Anika. Binulungan niya ako na hayaan ko na lang daw at siya na daw. Nakita ko si Ma'am Anika na pinalitan yung gamot ng parehong gamot lang din. Tas ang ginawa ulit ng matanda, tinapat niya ulit yung pendulum niya doon sa mga gamot. Medyo naiinis na ako kasi makailang beses na siyang nagpapapalit. Siguro sa ikalawang beses, biglang may kinausap ulit siya sa tabi niya. Eto, maganda na to. Effective na to. Pagkaalis ng matanda, biglang nilapitan ako ni Ma'am. Customer daw nila yon na may ginagawang ritual bago kuhanin ng gamot. Yung gamit daw na pendulum necklace ang magsasabi kung gagaling siya sa gamot kapag iniinom yon. Nung unang beses daw na pumunta yon, nagwala noong di napagbigyan na palitan yung mga gamot. Inuntog-untog daw ang ulo doon sa glass window ng pharmacy at nagsisigaw ng, "Makasalanan kayo! Gusto niyong lasunin ako sa gamot na ibibigay niyo! Makasalanan kayo! Hindi kayo tatanggapin sa langit! Sisiguraduhin kong mapupunta kayo sa impyerno!" Tinitigan daw ng masama lahat sila doon sa pharmacy. Nagdudugo na nga daw yung noo, kakauntog doon sa glass window. Buti na lang, naawat din siya agad. Humingi nga daw ng paumanhin yung pamilya dahil sa nagawa ng matanda. Pagkatapos daw noon ay nilagnat yung matanda. Nakibalita lang daw sila since may nakapagsabi sa kanila. Sabi ay hindi nga daw tumatalab yung mga gamot na nabili. Nung bumalik yung matanda, meron ulit daladalang pendulum. At ganun ulit ang ginawa. Sila Ma'am sa takot na maulit yung nangyari ay pinagbigyan na lang nila yung matanda. Tuwang-tuwa daw yung matanda at masaya pa raw na nagpaalam. "Pagpapalain kayo ng Panginoon," sabi pa raw bago umalis. Ganun daw talaga yung matanda na yun. Kumbaga, may ritual na ginagawa bago inumin yung gamot. Sabi ay mukhang may problema daw sa pag-iisip. May tawag daw kasi sa ganong kondisyon kung saan di napipigilan ng matanda na gawin yung ganong bagay. Kaya kapag yung matanda na yung pupunta, medyo tumatabi ako sa gilid sa takot na matrigger ko ulit siya. Very recent lang po nung nangyari ito at hindi po talaga ako mapapakali hanggat di ko to na ikukwento sa inyo. Sana ay bigyan niyo ako ng kaunting time
para ma-share sa inyo ito. Rihanna na lang ang itawag nyo sa akin. Ilang months pa lang akong nag-work doon sa pinapasukan kong maliit na butika, pero ang dami ko ng kakaibang experience. Maraming mga nagpapakita sa akin. Kapag naikukwento ko sa iba, ay pinagtatawanan lang ako at di pinaniniwalaan. Gabi noon at halos antok na ako sa pagtatao sa butika. Napapapikit na nga ako at nililibang na lang yung sarili ko sa panunood ng TikTok videos. Nakaidlip ako ng mga ilang minuto lang naman nang marinig kong may tumatawag doon sa labas. Mga bibili pala ng gamot. Nabitawan ko pa yung phone ko at nagising agad. Tumayo ako para harapin yung mga customer. Medyo wala pa ako sa wisyo at namili pa. Ang bate ko, imbis na good evening, ay nasabi kong good morning. Pero pagkakita ko sa mga bumibili, nagulat ako sa nakita ko. Madami sila, mga lagpas 10 ang bilang. At hindi lang yon ang nakakapagtaka. Dahil lahat sila nakasuot ng face shield at mask. Ang weird ho, diba? Kasi naman ay di na uso ngayon ang COVID. Bakit naka-face shield pa sila? Hindi ko masyadong pinansin na lang yon at nagtanong kung anong gamot ang kailangan nila. Yung isang kasamang bata, ubo ng ubo. Namumutla na ang mga muka. Nakatitig lang sila sa akin. Hindi sila kumukurap. Ni pagsasalita ay wala rin. Inulit ko ulit yung tanong ko kung ano bang kailangan nila. Pero hindi sila sumagot ata. Nakatitig lang ng kakaiba. Bigla nang nanayo lahat ng balahibo ko. Nakaramdam ako ng sobrang lamig na feeling. Pagkatapos ay bigla akong nakarinig na parang may nabasag na bote sa isang istante. Napalingon ako agad at nakita kong nalaglag yung mga bote ng gamot pang-ubo. Yung mga syrup ba? Dahilan para mawala yung atensyon sa mga bumibili. Pagbalik ko ulit tingin sa tapat ng tindahan, wala na yung mga taong naka-face shield. Nawala sila na parang bula. Nilinis ko na yung bubog at nakagalitan pa nga ako dahil di daw ako nag-iingat. Naikwento ko tuloy yung experience ko na nakakita ako ng mga taong naka-face shield at face mask. O lalo lang pinagalitan dahil nag-i-excuse pa daw ako. Binawas pa tuloy sa sahod ko yung mga bote ng gamot na nalaglag. Di ko nga alam ba't biglang nalaglag eh. Kaayos-ayos ng pagkakalagay ng gamot. Naikwento ko naman po sa kaibigan ko yung naging experience ko at sinabi niya na baka daw yung mga nakita ko ay mga multo ng mga yumaong tao dahil sa COVID. Doon daw kasi sa bayan na yon ay napakadaming kaso daw ng COVID-19 doon. At madami na rin daw namatay sa isolation. Sa dami daw kasi ay napuno na ang mga ospital. Kaya yung mga nagkakasakit, naka-isolate na lang sa loob ng bahay at wala nang pagkakataon na makabili pa ng gamot. Kwento niya pa ay di nga lang daw ako ang may ganong experience kasi merong mga tao na kalapit lang ng butika namin ang nagkukwento na madalas daw nilang makitang tumatawid ng kalsada papunta sa butika ang mga taong naka-face shield at naka-face mask. Ngayon, di naman nauso ang face shield at face mask. Kaya malamang daw talaga ay kaluluwa na lang ang nakita. Baka hanggang ngayon ay iniisip pa rin nila ang gagaling pa sila. Paminsan-minsan nga ay nakikita kong meron pang face shield na pakalat-kalat na lang sa harap ng butika. Ang ginagawa ko kapag ganun ay pinagdadasal ko na lang sila. Sana tumahimik na lang ang kanilang kaluluwa. Bago po ako matulog, ay naisipan kong mag-share sa inyo ng kwento. Naikwento lang naman po sa akin ito ng kakilala kong nag-work sa isang butika. Tawagin niyo na lang po pala ako sa pangalan kong Diday. Kwento ng kaibigan ko, meron silang client na college student na babae. Itago na lang natin sa pangalang Kayla na bumili ng nireseta sa kanya ng doktor
sa butika na pinagtatrabahuan niya. Ang nangyari, yung family ng babae pumunta doon sa butika at nagtanong kung anong gamot yung nabili. Kasi ayon sa kanila, pagkatapos daw makainom ng gamot ang dalaga, ay may insidente ang nangyari na muntik nang malagay sa peligro ang babae. Noong morning class, okay pa daw yung babae at walang kakaibang kinikilos. Tumatawa pa nga daw kasama ang mga kaibigan. Wala rin naman daw problema ayon sa mga kasamang kaibigan. Sa katunayan ay nag-aaya pa nga ito na kumain sa labas. Kinatanghalian, nagpaalam na may bibilhin sa butika ang babae. Pagkabalik daw sa school, nakita ng mga kaibigan na may ininom na gamot dahil bigla raw sumakit ang ulo. Pagkatapos noon, ay bigla na lang daw tumayo sa kalagitnaan ng klase na parang wala sa sarili si Kyla. Hindi naman pinansin ng prof kasi baka magsi-CR lang. Pero yung kaibigan ni Kyla ay nagtataka ba sa kinikilos ng dalaga. Hindi daw normal yung kinikilos ni Kyla kasi simula nang mag-start yung afternoon class, sobrang tahimik na daw at halos di na kumukurap. Iyon pala ay naglakad habang wala sa sarili si Kyla paakyat sa mataas na palapag na building ng school. Ayon sa mga nakakita ay nakatulala nga lang daw si Kyla at tuloy-tuloy sa paglakad. Nakaabot ng 6 na palapag si Kyla at doon pa lang may student na nakapansin sa kanya kasi nakita na parang aakyat ng bintana si Kyla. Konting maling hakbang lang ni Kyla sa bintana ay pwede talaga siyang mahulog mula sa 6 na palapag. At kung titignan sa taas nga ng school building, malabo na makasurvive si Kyla kung mahulog siya doon. May lumapit kay Kyla at napansin nga nilang butil-butil ang pawis ng dalaga. Naninigas ang 2 kamay at diretso lang ang tingin. Inilayo nila si Kyla sa bintana. Pagkalayo at bigla raw nahimasmasan si Kyla at nagulat nang makita may nakahawak sa kanyang ibang estudyante. Bakit ako nandito? Takang tanong ni Kyla na tila di maalala na umakyat siyang mag-isa hanggang 6th floor. Di mo maalala? Muntik ka nang tumalon sa bintana. Nagulat daw si Kyla kasi wala daw talaga siyang maalala kung bakit napunta siya doon sa 6th floor. Ang huling natatandaan niya lang ay nasa classroom siya at nakikinig sa professor niya. Kaya bakit daw bigla siyang mapupunta doon? Kinilabutan lahat ng mga naka-witness na student. Pinapunta sa guidance si Kyla para kausapin ng guidance counselor. At nagsasabi nga ng totoo si Kyla. Hindi niya nga maalala yung nangyari na kung paano siya nakapaglakad mag-isa. Kwento pa ni Kyla ay huling pinuntahan niya lang naman ay butika. Kaso nga nung pumunta siya, may matanda daw doon sa tapat at di niya nabigyan ng barya. Sumama daw yung tingin kay Kyla at parang bumubulong pero di niya narinig. Nang makabalik sa classroom, doon na daw naramdaman ni Kyla na di na lang sumasakit ulo niya. Naduduwal na din siya at kapag tatayo ay sobra siyang nahihilo. Hanggang sa pinilit niya pa rin mag-focus sa lesson nila. At yun na ang huling alaala niya. Sabi ng mga teacher ay baka nga daw nabati ng matanda si Kyla kaya sumama ang pakiramdam. Pero paano daw maipapaliwanag yung biglang nawala na siya sa sarili niya? Hello po sa lahat ng mga katulad kong OFW. Ito talagang channel nyo ang nakakapagpalibang sa amin dito sa abroad. Kaya maraming salamat po sa dedication nyo na maiboses ang aming mga kwento. Cecilia na lang po ang itawag nyo sa akin. Magsi 7 years na ako sa US this year. At madami-dami na din talagang experience at na-meet na kapwa Pinoy dito sa US. At maniniwala po ba kayo kung ikwento ko na ang pangit na katotohanan po dito ay kapwa Pinoy lang din ang hihila sa iyo pababa? Kwento ng aking American friend
Nagtatrabaho siya sa isang pharmacy at nabanggit niya na may Filipino ang naging client nila. Makailang ulit na nila yon na naging client. Ang napapansin lang naman nila ay parang hapong-hapo yung babae na laging kinakabahan. Medyo napapansin na nila. Dumating daw doon sa pharmacy na namumutla na ang balat. Mlamlam ang mga mata at nakahawak sa tiyan. Bago pa man makapagsalita yung Pinay at sabihin ang bibilhin, ay biglang bumulwak yung dugo sa bunganga niya at kumalat doon sa pharmacy. At ang nakakagimbal na pangyayari ay doon sa dugo na inilabas ng Pinay ay may kumislot na puro malalaking uod na nakasama sa dugo. Di mabilang na uod. Pagkatapos ay biglang nahimatay yung Pinay. Ang sabi ng friend ko, mukhang hindi medical condition yung meron yung Pinay. Mukhang nabarang, sa isip-isip ko naman. At hindi nga po ako nagkakamali dahil nabarang nga yung Pinay at ang nakakalungkot dahil ang bumarang mismo sa kanya ay isang Pinay din. Tinawag daw doon sa Pinas upang matulungan at naghanap yung pamilya ng mahusay na albularyo. Ang ginawa ay kumuha lang ng larawan ng biktima at kadugo ng Pinay. Nang sunugin yung larawan ng Pinay, ay itim na usok ang lumabas. Senyalis na nabarang nga ang Pinay. At taga-US din mismo yung nambarang. Yun pala ay katrabaho niya din na naiinggit sa naging recent promotion niya. Ang masaklap, Pinay din. Close pa nga sila ng Pinay na yon. Laging magkasama. Pinapautang niya din pagkailangan. Nagsimula na daw sumama yung pakiramdam ng Pinay at napabalik-balik na sa pharmacy upang bumili ng gamot. Akala nga daw ay simpleng fatigue lang dahil sobrang napapagod sa trabaho. Dinadaan na lang palagi sa pag-inom ng gamot sa sakit ng ulo at pamahid ng cream para guminhawa ng kaunti ang pakiramdam nito. Nang umabot na sa isang buwan ay yun na nga, nagsabi na ito sa pamilya na nahihirapan na nga. At yun na nga, bumalik ulit sa pharmacy at bibili sana ng gamot pero bigla na nga daw sumuka ng dugo. Yung mga American friends namin, di makapaniwala kasi posible daw pala mangyari yon na yung laman ng sinusuka ay buhay na insekto tulad na lamang ng uod. Sa isip-isip ko tuloy, kung alam niyo lang po, maraming ganto sa Pinas. Gumanti daw yung pamilya ng biktima at ibinalik ang barang. Doon pa lang nalaman nila na yung kaibigan niya pala na madalas nakakasama sa work. Bigla na lamang nahilo at nagsuka din ng dugo na may mga uod. Yung uod na lumabas doon sa babae ay same lang din ang itsura sa lumabas sa kanya. Kumpirmado, ang kasamahan nga ang nambarang. Napauwi daw sa Pinas yung nambarang sa Pinay. Baka humugot daw ng lakas. Binigyan naman na ng proteksyon ng Pinay, kaya wag na daw mag-alala. Pinadala pa from Philippines to US. Para siyang part ng sanga. Maliit lang. Nakalagay sa maliit na pouch. Ilagay daw ng Pinay sa kahit saang parte ng katawan niya at wag na wag iaalis sa katawan niya. Dahil sa oras na alisin niya, malamang ay mas malakas ang ganti ng barang na sasalubong ulit sa kanya. Mabuhay po. Humingi ako sa kaibigan ko ng permiso na ibahagi itong naikwento niya sa akin. Bilang matagal na rin po akong listener at gusto ko rin maranasang makapag-share kaya heto po ako. May mga friends ako na mga taga-ibang bansa dahil sa hilig ko na gumamit ng mga dating apps. Not for dating naman, pero para lang dumami yung friends ko na taga-ibang banda. Na-amaze kasi ako sa iba't ibang culture. Plano ko nga sanang mag-apply sa exchange student culture. Anyway po, ako po si Alora. May isa akong foreigner friend sa Australia. Never pa kaming nag-meet. Planning pa lang. Hopefully this year po. Gabi-gabi magkausap kami at ang kinahiligan naming topics is mga horror experience. Matagal na daw itong nangyari.
Nagkwento siya na yung older sister niya ay nagwo-work sa isang pharmacy sa Australia. Ang nangyari po, sinampahan ng reklamo yung pharmacy na yon dahil yung ibinigay daw na medicine sa matanda ay mali. Muntikan nang mainom ng matanda ang gamot kasi yung matanda ay no read no write pala. Nakita lang daw ng apo na ibang gamot na pala yung iinumin sana ng matanda. Iginigiit naman daw ng matanda na yung pharmacist daw ang nag-abot ng gamot. Ngayon po yung duty nung araw na yon ay dinidinay naman na nag-abot siya ng gamot sa matanda. Hindi niya nga daw maalala yung matanda na yon. Para magkaroon ng linaw at ma-confirm yung mga nangyari, ang ginawa ng may-ari ay chinek yung CCTV footage around nung time na sinasabi ng matanda na bumili siya ng gamot. Nakita daw sa CCTV na pumasok sa loob ng pharmacy yung matanda. Makikita na yung duty nung araw na yun ay nakatulog. Nagkataon na isa lang daw ang duty. Yung matanda, kitang-kita siya sa CCTV na nagsasalita na parang may kausap doon sa counter. Tumatango-tango at bumubuka pa ang bibig. After ng footage na yon, biglang ilang segundo na nag-black screen yung record. Tapos bumalik ulit sa normal yung screen. Pero sa time na yon, may hawak ng gamot yung matanda. Walang makakapag-explain na kung paano at kung sino nag-abot ng gamot dun sa counter dahil bigla ngang nag-black yung screen. Gulat daw yung lahat ng staff doon. Makikita sa susunod na footage na ngumiti at nagsasalita ulit yung matanda sa counter na tila nagpapasalamat. Kumaway-kaway pa daw ang matanda bago umalis. Pagkaalis ay doon palang nagising yung duty na pharmacist at napansin ngang palabas na ng pharmacy ang matanda. Bago pa man mangyari yung insidente na yon, sabi ng sister ng friend ko, parang may nagpaparamdam nga doon sa loob. Bigla na lang daw kasi babagsak yung shelves ng mga gamot o kaya may kakalampag ng sobrang lakas. May times din daw na kulang yung mga inventory ng gamot at ang mga nawawala pa ay mga psych meds. Meron din daw mga pasyente na nagsasabing meron daw isang babae na palaging nasa likod ng pharmacist. Hindi daw nagsasalita at nakatingin lang. Ang delikado pa po ay yung gamot na naiabot pala sa matanda ay gamot sa mga taong nasa asylum o yung sira na daw ang pag-iisip. Baka daw kung nainom pa ng matanda yon ay magkaroon ng side effects o di kaya masira daw ang isip dahil magiging imbalance daw yung hormone sa brain. Dahil po sa takot ng may-ari na masira yung image ng pharmacy, hindi inilabas sa publiko yung nangyari. Nakipagsettle daw doon sa pamilya ng matanda at naresolba naman yung issue. Malamang daw kasi baka wala nang bumili ng gamot doon kapag nalaman ng marami yung nangyari. Minsan sa buhay ko ay may nagawa po akong pagkakamali na ikinamatay ng isang tao. Alam ng Diyos na hindi ko po yon sinasadya para makaiwas sa panghuhusga ng marami. Itago niya na lang po ako sa pangalang Marina. Dati po akong OFW. Nagkasakit ako sa ibang bansa kaya na-terminate ang kontrata ko. Pag-uwi ko ng Pinas ay dito na ako nagpagamot, nagpa-opera at nagpagaling. Tapos ay dito na rin ako naghanap ng mapapasukan bilang kasambahay. Ang nakuha ko ay maging isang tagapag-alaga ng matandang babae. Maswerte ako at mabait ang among babae na natagpuan ko. Pero yung matandang inaalagaan ko mismo na mama niya, yun ang medyo nagkaproblema ako. Masungit at laging nakasigaw. Kaya pala walang tumatagal na tagapag-alaga. Mahigpit ang bilin sa akin ng amo ko tungkol sa mga gamot na kailangan kong ipainom. Napakarami po at bawat gamot ay may kanya-kanyang oras ng pag-inom. Pilit kong kinakabisado yung kodigo ko kasi natatakot akong magkamali ng painom. Bawal lumampas sa oras o mapaaga. Isang beses, nagkasabay-sabay ang gawain ko.
Bigla akong tinawag ng matanda. Nagmamadali. Kaya pala ay napupoops at hindi na nga umabot sa CR. Tapos biglang tumawag ang amo kong babae. Tinatanong kong napainom ko na ng gamot kasi oras na. Pagkatapos kong hugasan ng matanda, kinuha ko na ang mga gamot niya na sa isang tingin ay pare-pareho. Panay ang litanya niya na hindi ko na maunawaan. Nataranta na ako. Pinainom ko na lang siya ng gamot. Nang mapainom ko na siya ay kumalma naman siya at nahiga nga, natulog. Tapos ay hindi na nagising. Nang hindi ko siya magising, ay chinek ko yung bilang ng gamot. Yung isa sobra, yung isa kulang. Ibig sabihin, nagkamali ako ng painom. Takot na takot ako sa isipin na baka iyon ang dahilan kaya hindi siya nagising. Hindi ko sinabi sa amo ko na nagkamali ako. Pero hindi naman niya ako sinisi sa pagkamatay. Baka oras na raw ng mama niya. Umuwi ako sa amin. Nabitbit sa konsensya ko yung nangyari. Ika-9 na araw ng matanda. Natutulog ako sa bahay namin sa Papag nang maramdaman ko na lumangit-ngit yung papag na parang may naupo. Inangat ko ang ulo ko para makita. Nagulat ako nang makita ko ang nakatalikod na bulto ng matanda. Bigla siyang humarap sa akin. Nagalit ang muka. Napasigaw talaga ako. Nagising ang anak kong babae na 15 anyos. Nilapitan ako at tinanong. Umiiyak kong sinabi na nagpakita sa akin ang multo ng matandang inaalagaan ko. Nakaupo kanina sa dulo ng papag. Pinakalma ako ng anak ko at pinainom ng tubig. Bago mag-40 Jess, ay nagpakita na naman siya sa akin. Wala pa akong nakukuha na bagong trabaho, kaya nakapirme pa ako sa bahay namin. Nagkataon na nasa school ang anak ko. Mag-isa lang ako sa bahay nang biglang magkisap-kisap ang ilaw. Hanggang sa tuluyang mamatay. Sinubukan ko ulit buksan. Ayaw. Medyo may liwanag pa naman kasi hapon pa lang yun. Pero nagsindi na rin ako ng kandila. Pagsindi ko ng kandila, may umihip. Kaya kinilabutan ako. Dinig ko at ramdam ko pa yung pag-ihip. Sa takot ay nabitawan ko ang kandila. Nang dadamputin ko na, pagyuko ko ay nakakita ako ng pares ng paa. Kulubot na tulad ng mga paa ng matandang inalagaan ko. Nangalog talaga yung tuhod ko sa sobrang nerbiyos. Pagtingala ko, yun nga ang matanda at galit ang mukha niyang nakatingin sa akin tulad ng una niyang pagpapakita. Hindi ko na nakayanan ang takot. Nahimatay po ako. Nang mahimasmasan ako, ay nakahiga na ako sa papag. Pinapaypayan ng anak ko. Sabi niya, naabutan daw niya akong nakahandusay sa sahig at walang malay. Napatingin ako sa ilaw. Tinanong ko ang anak ko kung anong oras nagkailaw. Sabi niya pagdating niya, may ilaw naman daw. Napaiyak na lang ako. Minulto nga lang talaga ako ng matanda. Napilitan akong puntahan ng amo ko. Sinabi ko na ang totoo. Bahala na akong ipapakulong niya ako o ano. Mabuti na lang at likas na mabait ang anak ng matanda. Hindi na raw namin maibabalik ang buhay ng mama niya. Isa pa, sobrang stress na rin siya sa dami ng hindi tumagal na nag-alaga. Mainam na rin daw na manahimik na sa kabilang buhay ang mama niya. Dinalaw na lang namin sa puntod at ipinagpamisa ko. Mula noon, hindi na rin nagpakita o nagparamdam man lang sa akin ang matanda. Pero hindi maalis sa isip ko na may kasalanan ako sa pagkamatay niya. Masayang bati po. Kamusta po kayo? Ako si Aisay. Hindi ko po alam kung paano ko ikukwento ang kababalaghang nangyari nang mamatay ang lola ko na bedridden. Marami pong sakit si lola at ayaw niya sa ospital, kaya sa bahay po namin siya inaalagaan. 16 pa lang ako noon, graduating sa high school.
Puro lalaki po ang 4 na kapatid ko. Kaya madalas kami ni mama ang nag-aalaga kay lola. Ako lagi ang nauutusan sa pagpapainom ng gamot niya. May mga pagkakataon na hindi ko maiwasang mainis kasi nagkaroon ako ng obligasyon. Pag nakalimutan kong painumin ng gamot, sinasabon na agad ako ng sermon ni mama. Yun na nga lang daw ang gagawin ko. Hindi ko pa magawa ng tama. Ano kaya ang tawag niya sa paghuhugas ko ng pinggan, paglalampaso at pagtulong sa kanya sa paglalaba? Kaya tuloy kay lola ko na ibubunto ng inis ko. Bawal kasing sumagot kay mama ni sumimangot. Ang lola ko naman, hindi na nakakapagsalita. Kaya tumitingin na lang sa akin. Hindi ko na lang iniintindi. Minsan ay nadadabugan ko pa nga. Nang mamatay si lola, ay para akong nabunutan ng tinik. Yung tipong sa wakas ay nakalaya na ako sa obligasyon ko sa araw-araw na pagpapainom sa kanya ng gamot. Nailibing na si lola noon. Sabi ni mama, itapon ko na lahat ng natirang gamot ni lola. Itinapon ko agad at sigurado akong walang natira sa lagayan. Ako ang nakakaalam noon dahil ako nga ang nagpapainom sa kanya. Pero maya-maya lang ay nagbubunga nga na naman si mama. Sinabihan na raw niya ako na itapon lahat ng mga gamot pero hindi ko raw ginawa. Napakunot noo ako. Nilapitan ko ang cabinet ni lola at nakita kong nandoon pa nga ang mga gamot. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot kasi siguradong sigurado ako na itinapon ko na ang mga yon sa basurahan. Napatakbo tuloy ako sa basurahan namin. Chinek ko kung nandoon ba ang mga itinapon ko kanina. Pero wala. Hindi ko makita. Naisip ko baka isa sa mga kuya ko ang nanggo-good time sa akin at ibinalik ang mga gamot para takutin ako. Kahit naguguluhan ako ay kinuha ko na lang ulit ang mga yon at itinapon sa basurahan. Kinabukasan, pagkagaling ko sa eskwela, ay nakahiga ako sa sofa. Magsi-cellphone sana ako nang mapa-second look ako sa mesa. Nandoon ang mga gamot ni lola. Unti-unti akong napatayo sa pagkakahiga. Kunot na kunot ang noo ko habang nakatitig ako sa mga gamot ni lola na dahan-dahan kong nilalapitan. Bago pa ako makalapit, ay napaigtad ako sa gulat nang marinig ko ang malakas na pagtawag ni mama sa pangalan ko. May pinapaabot kaya nilingon ko siya. Pagbalik ng tingin ko sa mesa, ay wala na ron ang mga gamot ni lola. Gusto ko sanang sabihin kay mama, kaso anong ipapakita kong ebidensya wala na nga. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko kahit alam ko naman na hindi ako namalikmata lang. Mula po noon ay kung saan-saan ko na nakikita ang mga natirang gamot ni lola. Hindi ko maintindihan kung bakit lagi ko pa rin nakikita. Nang hindi na ako makatiis, ay sinabi ko na kay mama. Bahala na siya kung papaniwalaan niya ako o hindi. Sabi ni mama, baka ayaw lang ni lola na makalimutan ko siya, kaya laging ipinapakita sa akin ang mga gamot niya. Naiyak akong bigla kasi naalala ko, may mga pagkakataon na hindi ko napapainom si lola sa tamang oras nang dapat ay pag-inom niya ng gamot. Baka yun talaga ang dahilan. Baka yun din ang dahilan kung bakit hindi gumagaling si lola. Dahil naging pasala-sala ang pagpapainom ko sa kanya nung mga huling sandali niya. Lalo na kapag may biglang nagyaya sa akin na lumabas. Tumatakas ako kay mama, kaya hindi niya alam na hindi ko napapainom ng gamot si lola. Napahugot na lang ng malalim na pagbuntong hininga si mama sa mga ipinagtapat ko. Ipagtirik ko raw ng kandila si lola at humingi ako ng tawad. Ganon nga ang ginawa ko, kaya hindi ko na ulit nakita ang mga gamot ni lola. Ako po si Isabel. Magandang umaga po sa lahat. Sa probinsya po ako nakatira dati. Mga taong 1992.
at 12 anyos pa lang po ako noon. Nung araw po alam naman nating lahat na malayang makapaglaro ang mga bata sa kaliman o sa gubat dahil kokonti pa lang ang panganib. Kaya okay lang na abutan ng gabi sa daan. Isang gabi na maliwanag ang buwan ay naglalaro pa kami ng mga kalaro ko sa gubat. Pero sa bukana lang naman, malapit lang din doon ang bahay namin, pati ng mga kalaro ko. Mga bandang 7 pa lang din noon. Habang lumalalim ang gabi, ay isa-isa nang nagtatawag ang mga nanay namin. Isa-isa nang nag-uuwian ang mga kalaro ko. Uuwi na rin sana ako nang may makita akong matandang babae na papasok sa gubat. Ang nasa isip ko ay ang lola ko kasi katulad ng bulto niya. Parehas din ng buhok. Nakatalikod habang naglalakad kaya hindi ko nakita ang muka. Baka pupunta siya sa bahay ng mga tita ko na nasa loob ng gubat. Gusto kong sumama kaya tinawag ko. Nang hindi lumingon ay hinabol ko. Nagtaka nga ako bakit lalo pa niya yatang binibilisan ang lakad niya. Tapos pagdating sa medyo gitna ay huminto siya. Hiningal tuloy ako. Paglingon niya, nabigla ako kasi hindi ko pala lola yon. Matandang babae rin pero ibang tao. Napahakbang ako paatras. Siya naman ay humakbang pasulong palapit sa akin at sabi ay huwag daw akong matakot sa kanya. Hindi ko naman maiwasan ng matakot dahil sa hitsura niya. Bukol-bukol ang mukha niya, parang mga ketong. May kinuha siya sa bulsa niya, tapos inilahad ang palad sa akin. Tinatanong ako kung gusto ko raw ng candy. Umiling ako. Hindi naman mukhang candy ang nasa palad niya Mas mukhang gamot. Maliit na bilog na kulay puti. Sabi ko nga gamot po yan Hindi raw yun gamot. Candy raw yun. Masarap at matamis. Sigurado raw na magugustuhan ng batang katulad ko. Lumapit pa siya sa akin. Pinipilit ako na kunin ko yung candy. Nung ayaw ko pa ring tanggapin at akmang tatalikuran ko na siya, ay bigla akong hinawakan sa braso. Tapos hinila ako palapit sa kanya. Sa kapilit isinusubo sa akin, yung tingin ko ay gamot at hindi candy. Nagpumiglas ako, nagsisigaw. Itinutulak ko siya palayo sa akin. Habang siya naman ay ipinagdudukdukan pa rin sa akin ang gamot na yon. Sinanay ko nga, hirap na hirap din akong painumin ng gamot kapag may sakit ako. Siya pa kaya na hindi ko kilala, basta na lang magpapainom sa akin ng gamot na wala naman akong sakit. Nagtagumpay siya na maisubo sa bibig ko, pero niluwa ko agad. Nakawala naman ako sa pagpupumiglas sa kanya. Nakatakbo ako pero hinahabol pa rin niya ako. Nadapa ako, kaya napaiyak na lang ako sa takot na maabutan niya ako. Nabuhayan lang ako ng loob nang marinig ko ang boses ng tatay ko. Paglingon ko ay ang tatay ko nga. Sinisigawan ang matandang babae na lubayan ako. Natigilan naman ang matanda, sabay takbo ng mabilis palayo sa akin. Nanginginig pa ako sa takot habang tumatakbo ako palapit sa tatay ko na may hawak ng itak. Ang higpit ng yakap ko sa kanya at ang lakas ng iyak ko. Hindi pa nga agad kami umuwi Tinignan pa ni tatay kung saan na nagpunta yung matanda. Pero hindi na namin nakita kung saan siya sumuot, kaya umuwi na rin kami. Habang naglalakad pa uwi, kinuwento ko kay tatay ang buong pangyayari. Sabi niya mabuti na lang at hindi ko nilunok yung gamot. Malamang daw kasi ay isang paraan yun ng aswang para mangyanggaw ng mga bata. Tinanong ko kay tatay kung ano ba yung yanggaw. Sabi niya, yung aswang daw ay ginagawa rin na kagaya niya yung biktima. Ginagawang aswang din. Minsan sa pamamagitan ng tubig, pagkain at baka nga pati candy o gamot. Tulad ng ipinipilit sa akin kanina. Mula noon, hindi na ako nagpapaabot ng gabi sa daan. Pati ang mga kalaro ko, sinabihan din ng mga magulang nila nang malaman yung nangyari sa akin.
Hello po, ako si Tyra, taga Iligan. Lagi kong naaalala yung nakakatakot na pangyayaring naranasan ko sa probinsya namin nung 18 years old ako. Nagkasakit po ang tatay ko noon. Gusto ko na sana siyang dalhin sa doktor. Kaming dalawa lang ang magkasama eh. Hiwalay sila ng nanay ko. May ibang pamilya na po. Kaso, ayaw namang magpadala ni tatay sa doktor. Takot daw siya. Wala akong magawa kundi ko mapilit si tatay. Nanguhan na lang ako ng mga herbal na dahon. Yun ang pinakuluan ko at pinainom sa kanya. Umigi ng konti pero hindi pa rin siya makatrabaho sa bukid. May iniutos siya sa akin. Pinapapunta niya ako sa kakilala niyang albularyo, si Mang Leo. Doon pa yun nakatira sa loob ng kakahuyan. Sabi ni tatay, may binibenta raw na gamot yun. Mabisa sa pananakit at pananamlay ng katawan nang gaya ng nararanasan niya. Mura lang daw ibinebenta. Yun na lang daw ang susubukan niya dahil subok na rin daw yun ng mga kasama niya sa bukid. Siyempre nag-alinlangan ako kasi mas may tiwala pa rin ako sa doktor kaysa albularyo. Pero si tatay, yun talaga ang gusto niya. Bago ako pumayag, nakipagkasundo muna ako sa kanya na kapag hindi pa rin bumuti ang pakiramdam niya sa gamot na yon, ay dadalhin ko na talaga siya sa doktor. Pumayag naman siya. May mga nilakad pa ako nung umaga, kaya hapon na ako nakapasok sa kakahuyan. Mahabang lakarin bago marating ang kubo ni Mang Leo. Kaso lang pagdating ko ron, wala siya. Walang tao sa kubo niya kasi solo lang naman siyang naninirahan doon at siguro lumabas siya saglit. Minabuti ko na maghintay na lang kaysa masayang ang pagod ko sa pagpunta ron. Nung medyo dumidilim na, tumayo na ako. Hanggang doon na lang ang kaya kong ipaghintay. Binaybay ko na ang kakahuyan pa uwi. Nasa bandang gitna na ako nang bigla akong matigilan. Paano'y nakita ko si Mang Leo na may kaaway. Pero hindi ko nakikita kung sino ba yung kaaway niya. Basta winawasiwas niya yung itak. Meron siyang pinapalabas. Hinahamon. Hindi muna ako nagpakita. Nagtago lang ako ron sa malalagong mga halaman kasi natakot ako eh. Akala ko nga nasisiraan na siya ng bait. Ilang saglit pa ang nakalipas noon pero wala namang lumalabas. Tuloy pa rin siya sa paghahamon. Napalunok ako nang magbanggit siya ng aswang. Aswang pala yung hinahamon niya. Sinusundan daw siya pero ayaw siyang harapin. Tapos sinabihan pa niya ng duwag yung aswang. Nanginig ako sa takot nang maramdaman kong may presensya sa likuran ko. Baka yung aswang na yon at nakita ako sa pinagkukublihan ko. Baka ako pa ang gawin niyang pain sa albularyo. Nilakasan ko ang loob na lumingon. Paglingon ko, isang lalaki na may malaki at babalahibong katawan. Mabangis ang mukha niya. Aatakihin na lang ako nang biglang mapugot ang ulo niya at pamilandit sa akin ng dugo. Napasigaw ako at napapikit. Narinig ko ang boses ng albularyo at sinabing, ayusin mo ang sarili mo. Tumayo ka dyan. Napilitan akong dumilat. Pinunasan ng sarili kong damit ang dugong tumalsik sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong hawak pa ng albularyo ang pugot na ulo ng aswang. Sinisilig niya sa sako. Habang tinatanong ako kung anong kailangan ko sa kanya. Nangangatal ang labi ko nang sabihin ko sa kanya ang gamot na pinapabili ni tatay. Sinabihan niya ako na sumunod. Yung ulo at katawan ng aswang ay pinagkasya niya sa sako at hinila hanggang sa bakuran niya. Ililibing daw niya yon sa gubat. Sa susunod daw ay huwag akong mangangahas na magpunta mag-isa sa kakahuyan dahil ang panganib ay laging dumarating sa panahon na hindi mo inaasahan at mas malamang yon kung nag-iisa sa ilang na lugar. Tumango-tango ako, nabalot pa rin ng nerbiyos. Ibinigay niya sa akin ang mga gamot na kailangan ni tatay.
sa halagang 500 pesos. Maiinom na raw yun ni tatay ng pang-1 linggo. Gusto ko pa sanang itanong kay Mang Leo kung saan ba galing ang mga gamot na yon. Pero nahiya naman akong mag-usisa. Inihatid na niya ako palabas ng kakahuyan. Nakakamangha po na hindi pa nauubos ni tatay ang lahat ng gamot na nabili sa albularyo ay gumaling agad siya. Mabisa nga talaga. Minsan talaga, may mga mahiwagang pangyayari na dumarating sa buhay natin. Mahirap ipaliwanag ang kababalaghan, kaya pararaanin mo na lang. Gaya na lang po ng naranasan namin ng anak ko. 8 years old pa lang noon ang anak kong si Bebe. At ako naman si Rika na noon ay 30 taong gulang. Isinilang pong sakitin na talaga ang anak ko. Ilang beses na rin siyang naospital sa sakit niyang asma. Ang asawa kong si Martin ang palaging tagabili ng gamot. Isang maulang gabi noon, kadarating lang ng asawa ko galing sa trabaho, ay sinabihan ko siya na kailangan ni Bebe ng gamot. Wala kasi akong mauutusan. Malayo kami sa mga kapitbahay. Hindi ko naman maiwanan ng anak ko na may sakit. Bago pa lang nauuso ang cellphone nung panahon na yon at wala pa kami noon, kaya hindi ko matatawagan ng kapatid ko para utusan. Sabi niya magpapahinga lang daw siya saglit, tapos bibili na siya. Pinakain ko muna siya ng hapunan at pinagpahinga nga ng konti. Medyo tila na ang ulan nang lumabas siya ng bahay para bumili ng gamot. Kapag umaalis siya ng bahay, lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat. Tapos hahalikan naman niya ako sa noo at hindi aalis hanggat hindi ko inilalak ang pinto. Pumuesto ako sa bintana habang hinihintay siyang dumating. Nagtaka ako kasi mahigit 1 oras na ay hindi pa siya nakakabalik. Sa tansya ko, dapat mga kalahating oras ay nakauwi na siya, kaya hindi ko maiwasan na mag-alala. Ay lumpihit na ako. Panay ang tingin ko sa orasan, sabay dungaw sa bintana at tanaw sa malayo. Maya-maya ay nagbanyo ako. Nung nasa loob na ako ng banyo, narinig ko na may kumakaluskos sa sala. Dalawa ang isip ko. Tumayo ang anak ko at nagpunta sa sala o dumating na ang asawa ko kasi may sarili naman siyang susi. Paglabas ko ng banyo, wala pa ang asawa ko. Sinilip ko sa kwarto namin at sa kwarto ng anak ko. Wala. Kaya tinanong ko si Bebe kung siya ba ang nagpunta sa sala. Sabi niya, hindi raw siya bumabangon kasi nahihilo siya. Napaisip ako kung ano ba yung narinig ko na kaluskos. Yung tipong naglakad sa sahig at naupo sa sofa namin. Napaantanda na lang ako. Hindi ko kasi maiwasang makaramdam ng takot. Ayaw ko lang ipahalata sa anak ko. Sabi ko baka pusa. Tinabihan ko na lang muna si Bebe. Gigisingin ko na lang siya para uminom ng gamot kapag dumating na ang tatay niya. Hindi ko namalayan na nakatulog na rin pala ako. Nang maalimpungatan ako, ay tumingin agad ako sa orasan. Pasado 12:00 na pala. Nahihimbing na ang anak ko. Dali-dali naman akong tumayo para tingnan kung dumating na si Martin. Paglabas ko sa sala, nakita ko na nakapatong na sa center table namin ang plastic ng gamot. Nakahinga ako ng maluwag. Napanatag ako. Pero ang asawa ko, hindi ko pa nakikita. Tiningnan ko sa kwarto namin. Wala siya ron. Wala rin sa kusina. Bukas ang pinto ng banyo, kaya siguradong wala rin siya ron. Napilitan akong magbukas ng pinto kahit nakakatakot na ang dilim sa labas. Baka kasi may ginawa lang siya sa labas. Pero hindi ko pa rin siya nakita. Isinara ko na ulit ang pinto. Naupo sa sofa. Dinampot ang mga gamot at tinitigan sa kamay ko. Iniisip ko kung nasaan ang asawa ko. Tumayo ulit ako para tumanaw sa bintana. Saktong pagdungaw ko,
ay natanaw ko nga ang bulto ni Martin na naglalakad palayo. Nagmadali akong lumabas. Tinawag ko siya ng malakas. Hindi siya lumingon, kaya hinabol ko. Pero hindi ako masyadong makalayo dahil inaalala ko rin ang anak ko. Hindi pwedeng maiwang mag-isa sa bahay. Sumigaw na lang ako ng sumigaw. Paulit-ulit kong tinatawag si Martin dahil alam ko na siya talaga yung nakita ko. Kaso napaos lang ako hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Hindi na ako nakatulog noon. Nanlalamig ang buong katawan ko sa nerbiyos kung ano ba talaga ang nangyayari. Maya-maya lang ay may kumatok. Nabuhayan ako ng loob. Akala ko ay si Martin na. Ang kapatid pala niyang si Makoy. May dalang masamang balita. Ang asawa ko raw ay isinugod sa ospital dahil nasaksak. Natsyempohan ng kaaway niya sa trabaho habang pauwi. Dead on arrival daw. Para akong binagsakan ng langit sa balitang yon. Nilingon ko ang gamot sa mesa. Sabi ko kay Makoy, nakauwi na rito si Martin bago pa mangyari yon kasi ayun ang gamot sa mesa. Napakamot ng ulo si Makoy. Yan nga raw ang hinahanap niya kasi malapit lang sa bahay nila ang pinangyarihan ng pananaksak kay Martin. Kaya nalaman agad nila ang nangyari. Nakita pa raw niya yung supot na yan. Di kalayuan kay Martin. Pero inunan nila na maisugod sa ospital ang asawa ko. Nataranta na raw siya kaya hindi na niya nadampot. Paano raw kaya yan nakarating sa bahay namin? Naguguluhan din po ako. Naisip ko na lang na si Martin mismo ang nagdala nun sa amin. Nakita ko pa nga ang multo niya. Naiyak na lang ako sa pangyayaring yon. Tawagin niyo na lang po akong Ludi Jean. Ang karanasan ko na mahirap makalimutan ay nangyari sa poder ng biyanan ko. Taong 2013. Bagong kasal pa lang kami ay sumampa na ng barko ang asawa ko. Naiwan ako sa poder ng mga biyanan ko at isa niyang kapatid na special child. Tapos yung biyanan kong lalaki ay nagmimintina na po ng mga gamot. Sa simula pa lang naman ay alam ko na hindi ako tanggap ng biyanan kong babae. Palagi niyang binabanggit na sana raw ay hindi muna nag-asawa si Francis kasi kailangan pa raw nila ng tulong para nga po sa kapatid ni Francis na special child at sa tatay na may sakit. Sabi ko naman, huwag silang mag-alala dahil tutulong pa rin naman kaming mag-asawa sa kanila kasi pamilya pa rin naman sila. Tapos hindi na siya iimik. Isang beses ay inutusan niya akong kuhanin ang mga gamot ng biyanan kong lalaki. Naiwan daw niya sa lumang bahay nang maglinis siya ron kanina. Ang tinutukoy po niyang lumang bahay ay yung dati nilang bahay na pag-aari po ng mga magulang ng biyanan kong lalaki. Nag-alangan akong pumunta ron kasi may mga naririnig akong sabi-sabi sa labas na nagmumulto sa bahay na yon ang lola ni Francis. Duwag pa naman ako, tapos buntis pa ako. Pero hindi ko naman pwedeng hindi sundin ang biyanan kong maldita. Maiirita na naman siya sa akin. Isa pa, naawa rin ako sa biyanan kong lalaki. Alam kong kailangan nga niya ng mga gamot na yon. Pagdating sa lumang bahay, ay hinanap ko agad yung mga gamot. Sabi, nasa ibabaw lang ng tokador. Wala naman dun. Hinanap ko pa sa ibang sulok. Wala rin dun. Nang bigla kong marinig ang pagsara ng pinto. Tumakbo agad ako palapit doon. Hindi ko na mabuksan. Kinabahan ako. Tumakbo ako sa bintana. Doon ko na kumpirma na ang biyanan ko ngang babae ang may gawa. Kinandado niya ako ron. Nakita ko pa siyang naglalakad palayo sa lumang bahay. Wala talaga siguro doon ang gamot. Gusto lang niya akong ikulong. Sumigaw ako sa bintana. Hindi niya ako nilingon. Malayo pa naman sa kabahayan ng bahay na yon. Baka kahit mamaos ako, ay walang makakarinig sa akin. Napaupo na lang ako sa isang sulok at umiyak.
Hanggang sa malubugan na nga ako ng araw. Nasa bintana lang ako, nag-aabang na baka sakaling may dumaan sa gawing yun at makahingi ako ng tulong. Maya-maya ay naramdaman ko na may presensya sa likuran ko. Hindi ko pa man nakikita ay nangalog na ang tuhod ko sa takot. Hindi ako makalingon. Naninigas ang mga kamay ko't paa. Lalo na nang maramdaman ko na ang presensya ay unti-unting lumalapit sa akin. Dinig ko ang mahihinang yabag, ang paglangit-ngit ng sahig. Parang gusto ko tuloy tumalon sa bintana, kaso mataas. Sigurado na ang kamatayan ko kapag ginawa ko yon. Kaya nanatili akong nakatayo sa bintana at nakatingin sa labas. Nagdasal. Napapikit na lang ako ng may umihip sa batok ko. Hindi direktang mga kamay, pero ramdam na ramdam ko na tila may yumakap na lamig sa katawan ko mula sa likuran. Yun na siguro ang multo ng lola ni Francis. Literal na nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Gusto kong sumigaw, pero parang nalunok ko na ang dila ko sa sobrang takot. Medyo nakahinga ako nang mawala ang lamig at narinig ko ang mahihinang yabag na naglalakad na palayo sa akin. Napaiyak na lang ako nang makita kong dinudugo ako. Hindi ko akalain na magagawa kong tumayo sa bintana ng ilang oras hanggang sa marinig ko ang tilaok ng manok. Natanaw ko ang biyanan kong babae na paparating. Binuksan ang pinto. Kagabi pa raw niya ako hinihintay. Hindi ako umuuwi. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang magmaang-maangan. Nakita ko na siya ang may gawa nun. Itinanggi pa rin niya. Sinabi ko sa asawa ko ang nangyari. Mabuti na lang kako at matibay ang kapit ng baby ko sa tiyan. Kung nakunan ako ay hindi ko talaga mapapatawad ang nanay niya. Sa ayaw at gusto ni Francis ay bumukod ako ng bahay. Pero hindi ko siya pinigilan na tumulong pa rin sa mga magulang at kapatid niya. Basta ayoko lang silang makasama sa bahay at pinagbigyan naman niya ako.